Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayon araw po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Disciple Pedro. Sa kuta ng mga Shadow Men, may isang tauhan sila na may ibabalita sana magkapatid na Congo, pero pinigilan siya nag-isang Shadow Men. Hindi daw ito ang tamang panahon para pumasok sa loob. Nagtataka naman ang mensahero kung bakit takot na takot ang isang Shadow Men at pinigilan siya na pumasok. Sinabi sa kanya ng kasama na wala daw talaga siyang ideya sa nangyayari. Ang killing intent daw ng magkapatid ngayon ay katulad ng nasaksihan niya noon. Dekadekda na ang nakakaraan, noong ang mga hindi mabilang na mga assassin sect ang nagsilabasan. Kasama na dito ang Naboo sect, Phantom Winds, mga tanyag na sect katulad ng Taihang Daofu at ang Kilin ay naglalaban at nag-aagawan ng kapangyarihan. At kinalaunan ay naging yugto ito ng ilang dekada na parang impyerno. Nag-uma pa ang kaguluhan sa kontinente ng mga panahon na yon. Sa pagdating ng magkapatid na Congo, pinamunuan nila ang libu-libong mga tao na miyembro ng iba't ibang mga sect. At ang mas nakakagulat, ay napag-isa nilang dalawa ang magkakaaway na mga sekta. Sa loob pala ng kanilang kuta ay naghahanda ang magkakapatid sa inaasahan nilang party na pinarating ni Pedro sa kanila. Para sa kanila, ito na ang panahon para matama nila ang mga bagay. At ay paalala sa lahat na pinahiram lang nila ang titulo ng isang disciple sa batang si Thaddeus. Siguradong babaliin nila ang leeg ni Pedro sa pagkakataong ito. Sa kwarto naman ng tunay na Pedro ay nandoon din si Simon. Nagtataka siya kung ayos lang ba talagang dito sila magkita, sa mismong lodge ng mga Shadow Men. Parang nagpapahuli lang daw sila ng buhay nito. Pero pinakalma siya ni Pedro. Tinanong siya nito kung alam ba niya ang sikat na kasabihan, na ang lilam ng lampara ay nasa ilalim nito. Minsan, ang mga bagay na malapit lang sa kanila ay ang mas mahirap pang makita. Isipin na lang daw nito, ang mga pinuno ng Shadow Men na napahiya sa nangyaring incident ay hindi nagagawin ulit ang parehong taktika na ginawa nila. Pero kahit totoo ito, may tila kakaiba pa rin sa nangyayari. Ano daw ito pagtataka ni Simon? Ayon kay Pedro ay hindi daw ito maiintindihan ni Simon. Ang ibig niyang sabihin, ang pakiramdam na parang nakaupo siya sa harap ng kanyang sarili. Tinanong siya ni Simon kung natakot daw ba siya. May paniniwala daw kasi na kung makikita mo ang taong kamukha mo, o ang doppelganger, ay isa sa kanila ang mamamatay. Natawa na lang si Pedro sa pinagsasabi ni Simon. Kung magsasalita lang daw siya ng kalokohan ay mabuti pang umuwi na lang siya. Natawa si Simon dahil sa wakas daw ay napatawa niya din si Pedro sa kanyang mga joke. Nakilala na din sa wakas ni Pedro ang kanyang mga joke matapos ang 50 taon. Pero matagal na daw gusto ni Simon na tanungin si Pedro. Bakit daw gusto ni Pedro na magdeklara ng digmaan sa mga Shadow Men? Para sa isang matanda na may malaking patong sa ulo, nakakapagtaka daw na magdeklara ng giyera at sabihin na nandirito siya. Kung hindi daw siya nagkakamali ay tila alam na niya ang gustong mangyari ni Pedro. Tama sagot ni Pedro, nais niyang gumawa ng kaguluhan at magdulot ng diversion. Para mabaling ang atensyon ng mga kalaban ay kailangan nilang magsagawa ng pekeng pag-atake. At magpahabol sa pekeng lokasyon. Sa madaling salita, kailangan lang ligawin ni Simon ang mga Shadow Men at siya naman ay hahanapin ang kahinaan ni Raphael sa loob ng Kowloon. Nakakahanga daw talaga dahil pinag-isipan na lahat ni Pedro mula sa simula. Nagpaalam na si Simon sa kanya at sisimula na ang paghahanda. Pinag-ingat ni Pedro si Simon. Ang magkapatid na Congo daw ay hindi ordinaryong mga tao. Kapag hindi daw siya maingat, pero bago pa matapos ang sinasabi ni Pedro ay pinutol na siya ni Simon. Sa tingin daw ba ni Pedro ay hahayaan niyang mapatay siya ng mga yon? Huwag daw siyang mag-alala. Hindi na siya muling matatalo pa. Umalis na nga si Simon habang si Pedro naman ay naglalakad sa mga eskinita ng Kowloon. Iniisip niya na naaayon pa sa plano ang lahat ng mga nangyayari. Pero may isang bagay pa siya na hindi nareresolba. Saan kaya tinatagaw ni Raphael ang kanyang kahinaan? Kadalasan, ang lugar kung saan nakatago ang kahinaan ay makakakuha ng atensyon. Kung mas importante ito, mas maraming tao ang nagbabantay nito. Pero sa loob ng Kowloon Hell, walang may ganoon. Nasaan na kaya ito? Pagtataka ni Pedro. Kung siya daw si Raphael, saan kaya niya itatago ang kanyang kahinaan? Isang lugar na kung saan ay tago. Pero biglang may naalala si Pedro. Ang sinabi niya kanina kay Simon.
Minsan ang mga bagay na nasa malapit ay siyang hindi pa nila nakikilala. Doon, tama doon nga, alam na ni Pedro, ito ang pinakaligtas na lugar sa Kowloon Hell kaya hindi na kailangan ng mga bantay doon. Ang lugar kung saan ang pinakamalakas na tao sa Kowloon ang magre-react ng sensitibo kapag may nangyari sa lugar na iyon. Kahit ilagay pa niya ang kanyang buhay sa panganib, kailangan niyang protektahan ito. Nandoon ang kahinaan ni Raphael. Walang iba kung hindi ang lumang tahanan ng pamilya ni Thaddeus. Kung iisipin mo daw, walang seguridad ang paligid ng lugar. Dito nga kaya tinatago ni Raphael. Kung dito nga, paano niya kaya ginagawa ito? Pero nagulat si Pedro nang biglang may nagsalita at nagtanong sa kanya kung ano ang kanyang ginagawa. Nagulat si Sungo nang nasa likod lang pala niya si Thaddeus. Ano daw ang balak niyang gawin sa bahay ng kanyang ina? Tanong ni Thaddeus sa kanya. Bakit hindi daw siya sumasagot? Sa isip ni Pedro ay masyadong naging sensitibo sa Thaddeus. At isa pa ay kainahinala nga ang kanyang ginagawa dito kahit saang anggulo daw ito tingnan. Ano kaya ang kanyang gagawin? Biglang sinabi ni Sungo na may napansin daw siya noong pumunta sila dito kamakailan lang. Napansin niya na basag ang mga tiles sa entrance ng kanilang bahay. Marami din daw basag na tiles sa kanyang bahay noon kaya tila naapektuhan siya. Gusto niya lang na kapag dumating ang nanay ni Thaddeus, ay ligtas itong aapak sa tiles at hindi matatalisod. Nabigla si Thaddeus sa sinabi ni Sungo. Nagpaalam na si Sungo. Dadaan lang daw siya ulit kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Biglang tinawag ni Thaddeus si Sungo. Ngayong nandito na din naman siya, gusto daw ba niyang pumasok sa loob ng bahay ng kanyang ina at tingnan ang loob? Sinabi naman ni Pedro na hindi niya na kailangang gawin ito. Pero giniit ni Thaddeus na kapag basta lang daw siya aalis, ay parang magtatampo rin ang kanyang ina kapag nandito yon. Sa isip ni Pedro ay mabuti na lang at tila naaayon pa sa plano ang lahat. Tila kinagulat ni Pedro ang nadatnan sa loob ng bahay. Binati ni Thaddeus si Pedro sa pagpasok niya sa bahay ng kanyang ina. Napakaganda at nasa ayos ang lahat na kagamitan. Talaga bang walang nakatira sa bahay na ito? Para sa isang bahay na walang may nakatira ay nasa maayos ang bahay na ito. Napapaisip si Pedro na tila ito na nga ang lugar ni Raphael. Sinabi ni Thaddeus kay Sungo na alam daw ba niya na siya ang pinakauna. Ano daw ang ibig sabihin niya? Tanong ni Sungo. Ayon kay Thaddeus, simula noon ay hindi pa tumatanggap ang bahay na ito ng bisita. Si Sungo pa lang daw ang muling nakapasok na bisita dito. Tila nabigla naman si Sungo sa sinabi ni Thaddeus. Sa isip niya ay masyadong inosente ang God of Kowloon Hell. At sa loob nga ng bahay ay pinakita ni Thaddeus sa kanya ang isang wardrobe. Ito ay isang mother of pearl wardrobe. Sinabi ni Sungo na katulad ito sa kanyang pananggalingan. Ayon kay Thaddeus ay bigay daw ito ng kanyang ama sa kanyang ina. Pero ayaw daw buksan ito ni Thaddeus. Bakit? Tanong ni Pedro. Ayon kay Thaddeus, hindi na niya maalala ang mga hawak ng kanyang ina. Ang kanyang boses o mga memorya na nakasama niya ito. Ang tanging natitira alaala na lang ay ang amoy nito sa loob ng wardrobe na ito. Kapag namimiss niya ang kanyang ina at iniisip na buksan ang wardrobe na ito, natatakot siya na baka mawala ang tanging amoy na magpapaalala sa kanya ng kanyang ina. Humingi naman ng paumanhin si Sungo. Para saan? Tanong ni Thaddeus. Nagduda daw siya nang walang dahilan saad ni Sungo. Ano naman daw ang kanyang pinagdudahan? Ano ang kanyang ibig sabihin? Biglang nakarinig sila ng announcement sa buong Kowloon. Nagpakita na daw si Pedro. Mabilis na tumakbo si Sungo pero pinigilan siya ni Thaddeus. Sinabi sa kanya ni Thaddeus na masyadong delikado na tao si Pedro. Kaya mas mabuti na manatili siya dito sa loob ng bahay, at siya na ang baalang hamuli kay Pedro. Sa isang eskinita naman ay naririnig na nagrereklamo si Simon. Anong diversion daw ito? Mukhang parang susugod siya sa dagat nito. Pero tila nadismaya siya dahil parang mataas pan-omen ang inaasahan niya sa mga shadow men. Gumawa siya ng malaking kaguluhan pero bakit masyadong tahimik? Hindi niya rin nakikita ang magkapatid na Congo. Pero walang ano-ano'y nagulat siya sa biglaang nangyari. Nabasag ang pader ng gusali malapit sa kinakatayuan niya. Walang iba kung hindi ang Congo brothers. Sinuntok nila kagad si Simon na nagpapanggap na Pedro at tumilapon nito. Sinabi ng magkapatid na nasa panig nila ang langit. Sino ang mag-aakala na makikita kaagad nila si Pedro? Pero tila nagulat sila sa nasaksihan. Tama nga ang kanilang naririnig.
Ang isang diamante sa putikan ay isang diamante pa rin. Mukhang totoo nga ang mga kwento-kwento sa Glory tungkol kay Pedro. Sino ang mag-aakala na masasangga niya ang isang atake na hindi nakikita? Sa isip naman ni Simon, sana daw ay dalian ni Pedro. Dahil ang mga taong kaharap niya, ay hindi mga ordinaryong mga kalaban. Naputol ang espada ni Simon dahil sa ataking yon. Bigla siyang nagsalita at inasar ang magkapatid. Masakit daw ang kanyang likod. Tapos ay inatake pa ang isang matanda na katulad niya. Wala daw silang galang sa mga nakakatanda. Kung ganoon ay wala siyang magagawa. Kailangan daw niyang turuan ng disiplina ang mga ito. Sinabi naman ng magkatapid na tatadterin nila si Pedro ng pinong-pino. Mabilis naman na papunta si Thaddeus sa lokasyon ni Simon. Ano daw ang ginagawa ni Pedro dito sa Kowloon Hell? Habang si Pedro naman ay nakatingin sa wardrobe ng ina ni Thaddeus. Balik naman sa kay Simon at sa magkapatid. Sinabi ng magkapatid na hindi nila inaasahan na ang disciple Pedro ng Glory ay gumagamit ng espada. Pero ano daw ang mag-agaw niya ngayon? Tila naputol ang kanyang pangil. Sa isip naman ni Simon, wala siyang balak na talunin ang dalawang ito. Kailangan niya lang makakuha ng oras at magpanggap na Pedro. Nang sa gayon ay mahanap ni Pedro ang kahinaan ni Raphael. Pero ang mahalagang tanong, ay makakatagal kaya siya dito? Agad na inatake si Simon ng magkapatid at naiwasan niya ito. Pero kitang-kita ang pinsala na dulot ng isa lamang suntok. Sa isip niya ay napakalakas na suntok ang binitawan nito. Isang tama lang daw nito sa kanyang ay katapusan na niya. Sila nga ang mga pinuno na napag-isa ang mga sect sa kontinente. Sumugod uli ang isa sa magkapatid kay Simon, ito na daw ang katapusan niya kaya palem. Pero kinagulat niya nang tila may dumaan sa kanyang mukha at nasugatan siya. Napakabilis na sinalubong pala ni Simon ang kanyang pag-atake. Sa isip naman ng Congo na ito ay paano siya nasugatan. Sira na ang espada niya kaya paano nangyari ito. Sumugod din ang isa sa magkapatid sa kanya. Hindi daw ito ang panahon para ma-distract siya. Pero napangiti lang si Simon. Nakakatuwa naman daw, tila hindi maganda ang pakiramdam ng magkapatid. May tinatagon alas pa pala si Simon. Swirling scabbard, agad na na-counter ni Simon ang paparating na atake sa kanya. Anong ngipin daw ang pinagsasabi nila? Kaya niya silang nguyain gamit ang kanyang gilagid. Hindi makapaniwala ang magkapatid, hindi umatake si Pedro gamit ang espada pero gamit ang scabbard nito. Patuloy silang inasar ni Simon. Nasaan na daw ang kanilang pananabik kanina? Natatakot na daw ba sila sa isang matanda na nasa harap nila? Tinawag pa ni Simon na mga bata ang mga ito. Sinabi naman ng magkapatid na tunay nga na minaliit nila ang matandang katulad niya. Kahit nga wala na siyang ngipin, ang tigre ay isa pa rin tigre. Pero bilang isang tao, makatao lamang na kailangan nilang ibalik ang kanilang natanggap. Magbayad ng utang, ibibigay daw nila ang lahat. At sa pagkakataon na yon ay tila nagulat si Simon. Napakabilis na umatake at sumugod sa kanya ang magkapatid. Papaulanan siya ng suntok ng mga ito. Mas mabilis sila kumpara kanina at kapag tumama ang ataking ito sa kanya, kagaya ng kanyang espada, ang kanyang katawan ay mawawasak. Pero ito, ay kapag nahuli lamang siya. Patuloy ang pag-counter ni Simon sa kanila at nasusugatan niya ang mga ito. Nababasa niya ang mga galaw nila kaya ang tanging gagawin niya na lang ay ang paggalaw ng kanyang espada. Pero bakit? Perpekto ang mga atake niya pero bakit hindi natatakot ang mga ito na masaktan? Sa halip ay tila mas lumalakas pa ang mga ito. Isa sa mga dahilan ay hindi daw niya masugatan ng malalim ang mga ito dahil sa scabbard lamang ang gamit niya. Napagtanto daw ng magkapatid na hindi sila mapapahamak kung sakali. Sinabi naman ng magkapatid na kahit subukan pa daw nitong sugatan sila ay makakaya nila ito pero kapag siya naman ang nataman ay siguradong katapusan na niya. Na-counter ni Simon ang isang atake. Sila na yata ang pinakabaliw na nakaharap niya pero sinabi ni Simon na hindi nila siya mahuhuli kung magiging baliw lang sila. Pero tila nagulat si Simon sa sinabi ng isang Congo. Mahuhuli daw nila siya gamit ang bagay na ito. Biglang may dala na ang isang Congo ng napakalaking bowl ang metal na may kadina. Patay, ito lamang ang nasabi ni Simon. Tumama nga ito sa kanya at tumilapon siya. Ramdam ni Simon ang sakit ng tamang yon. Tawang-tawa ang magkapatid sa kanya. Kahit anong galing pa daw niya ay hindi sila mapapabagsak gamit lamang ang scabbard. Sa isip naman ni Simon ay may dahilan kung bakit walang tigil ang pagsugod sa kanya ng mga ito.
Ito ay para mawala ang tingin niya sa isang lugar. Ginamit nila ang tinatagong atake habang hindi sinakahanda. Sa isip niya ay tila ito na yata ang katapusan ng kanyang pagiging Pedro. Pero tila nag-iba ang tingin ni Simon sa kanyang nakita. Lumapit ang magkapatid sa kanya. Sana daw ay namuhay na lang ng tahimik si Pedro na parang daga. Pero ano daw ang magagawa nila kung hindi magpasalamat? Hindi daw nila makakalimutan ang kontribusyon nito para maging isa silang disciple. Pero sinabi ni Simon na siya daw dapat ang magpasalamat sa kanila. Tila nakaramdam ng pagkalito ang magkapatid. Ano daw ito? Sinabi lang ni Simon na napaka-sweet naman daw ng magkapatid. Para sa isang matandang tigre na walang ngipin na katulad niya. Ay binigyan daw nila siya ng isang pangil. Tawang-tawa ang magkapatid dahil akala nila ay kung ano na ang sasabihin ni Pedro. Ano naman daw ang magagawa niya sa gamit ang isang kutsilyo. Pero sinabi ni Simon sa kanila na kung ganit ang kanilang tingin, ay mabuting obserbahan nila ang gagawin niya. Tila naramdaman na nga ng magkapatid. Himinga ng malalim si Simon. At sa lugar na yon, tila lahat na bagay na nararating ng hangin ay tumigil sa paghinga. Maliban lamang sa dakilang sword saint. Sinira ni Simon ang buong gusali na kinakatayuan nila. Sa isip ng magkapatid ay nagkamali sila. Mula pala sa simula, ang taong kaharap nila ay hindi target ang kanilang mga ulo. Bago masira ng tuluyan ng gusali ay inasar pa sila ni Simon. Sinabi nito ang mga katagang ni Chief Fan Lima na ang ibig sabihin ay kumain ka na ba? Walang magawa ang magkapatid kung hindi ang mapamura. Tuluyan nang nasira naggusaling yon. Mabilis na tumakas si Simon. Sana daw ay ayos lang ang lahat sa parte ni Pedro. Ginawa na niya ang inuutos nito na magpanggap bilang Pedro pero kapag mas nagtagal siya doon ay malalaman na nila ang kanyang tunay na pagkatao. At isa pa, ang mga nakalaban niya, sila ay hindi mga birong kalaban. Agad naman na dumating si Thaddeus sa lugar na pinaglabanan nila. Tila pang-asar pa siya na binati ng magkapatid. Kung si Pedro daw ang kanyang hinahanap ay binugbog na daw nila ito at siguradong hindi makakalayo. Sa isip naman ni Thaddeus ay nahuli na naman siya. Sinabi naman ng magkapatid na kalahating patay na si Pedro, ano pa daw ang ginagawa ni Thaddeus dito, gusto rin daw ba niya makihati sa kanila? Pero tumawa lang si Thaddeus at sinabi sa kanila na wala siyang balak makihati sa kanila. Nanatali pa ng ilang sandali si Thaddeus sa lugar at nag-obserba. Nawasak ang buong gusali kaya wala daw siyang masyadong makikitang mga bakas na magagamit. Sa ganitong skills ng pakikipaglaban, tunay nga na si Pedro ang naririto. Pero bigla niyang napagtanto na ang sugat sa katawan ng Congo Brothers ay hindi gawa ng isang kutsilyo. Paano daw na ang isang master na katulad niya ay mag-iiwan lamang ng mababaw na mga sugat? Nakita ni Thaddeus ang isang putok na espada. Ibig sabihin, hindi pa kay ni Pedro ang pumatay. Kung ganoon, bakit? Para saan? Sino daw ba talaga si Pedro? Bakit siya pumunta dito sa Kowloon? Sa Pedro naman ay nasa bahay pa rin ni Thaddeus. Si Thaddeus na pinakamalakas sa Kowloon, pinuprotektahan ang bahay na ito. Posible na dito nakatago ang kahinaan ni Raphael. Akmang bubuksan na sana ni Pedro ang wardrobe ng ina ni Thaddeus pero bigla siyang may naaalala. Ito ang mga sinabi ni Thaddeus na ayaw niya mawala ang amoy ng kanyang ina. Napaisip siya, maaaring nandito nga ang kahinaan ni Raphael, maaari din na wala. Base lamang sa kanyang pag-iimbestiga ay hindi niya basta-basta na lang pwedeng buksan ang wardrobe na ito. Bigla naman siya nakatanggap ng tawag galing kay Simon. Bakit daw siya natagalan? Nagpasalamat na lang si Pedro sa kanya, dahil daw sa kanya ay mabuti ang kanyang investigasyon. May nakita daw ba siya? Sinabi ni Pedro na sasabihin niya ito sa kanya kapag nagkita na sila. Nakatakas daw ba siya ng ligtas? Pinaalala din ni Pedro sa kanya na ang eskinita na pinag-usapan nila ay masyadong delikado ngayon. Dumaan daw siya sa likod. Naglalakad naman pabalik si Thaddeus sa kanilang bahay habang iniisip ang mga nangyayari. Bakit daw kaya na parang pinagyayabang ni Pedro ang kanyang sarili at tila inaakit sila na hulihin siya? Kung may gusto daw itong gawin, pwede naman siyang gumalaw ng tahimik. Ano kaya ang dahilan kung bakit hinahayag nito ang sarili sa kanila? Bakit? Kung siya daw si Pedro, ano ang kanyang gagawin? Paano kung kukuha ako ng tao na magpanggap bilang Pedro, habang siya ay hahanapin ang kanyang pakay? Kung ito ang kaso, kapag iisipin niya ang lahat ng mga nangyari base sa sitwasyon ngayon, may naiisip na siyang suspect.
Habang naglalakad ay naabutan niya si Sungo na may kausap sa telepono. Sinabi ni Sungo na mabuti naman at nakabalik na siya. Tumawa lang si Thaddeus, mukhang pinaghintay daw niya si Sungo. Pero sino daw ang kausap nito sa telepono? Isang kaibigan daw saad ni Sungo. Matagal-tagal na daw silang hindi nag-uusap nito. Kung ganoon daw ay ipagpatuloy lang nito ang pag-uusap. Pero kung kaibigan daw ito ni Sungo ay kaibigan din ito ni Thaddeus. Oo naman ang sagot ni Sungo pero napakabilis na kinuha ni Thaddeus ang cellphone sa kamay ni Sungo. Gusto niya rin daw batiin ang kaibigan ni Sungo. Kung ganoon daw ay ipapakilala siya ni Sungo. Pero nag-iba ang tingin ni Thaddeus at pinatahimik si Sungo. Maririnig sa kabilang linya na tinatawag si Sungo bilang kapatid at bakit daw ito biglang natahimik. Mahuhuli na kaya ni Thaddeus ang pagpapanggap ni Pedro? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!